Hello guys, good morning sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Pag-usapan po natin dalawang topic. Ang Supreme Court pinapasauli na ang 60 billion na ninenok ni Recto at ni President Bongbong Marcos. At yung isa ay yung TV5, umalma na po dito sa ABS-CBN dahil iniista pa sila itong mga Lopez. At yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, paki-like po muna ang video ito at syempre huwag kalilimutang mag-subscribe. Okay, balitang-balita po ang order ng Supreme Court kung saan ipinapasauli, pinapabalik na ang kinuha ni Rectong 60 billion pesos mula sa PhilHealth na inilagay daw sa National Treasury. Pero noong in-interview si Dr. Tony Laichon, yung 60 billion pala na yan, kapag time deposit mo sa bangko, kikita ng 10%, at sa 60 billion, ang 10% ay tumataginting na 6 billion. Ha? Isang taon na nung kinuha nila Recto yung 60 billion na yan. Kaya kinuwenta yan ni Dr. Tony Laichon noong na-interview siya ni Jessica Soho. Tapos, naglilito yung taong bayan, sabi, di ba 89.9 billion, 90 billion nga ni-round off na natin 90 billion nga yung sinasabi namin dati. Hindi po nakuha lahat yon. Ang unang nakuha is 30 billion noong Mayo 2024. Tapos bandang July yata another 30 billion. At noong nakuha na yung 60 billion, dalawang 30, may nagsampa po ng may mga nagsampa sa Korte Suprema. At kung saan na-TRO naman itong si Recto at si PBBM. Kaya hindi nakuha yung natitirang 29.9 billion. So yun lang po yung nakuha, 60 billion. Kaya yun po yung ipinapabalik. At sino ba naghain niya? Basta may mga naghain yan at natalakay nga yan sa Korte Suprema. Isang taon din inabot bago nakapaglabas ng hatol ang Supreme Court. At ito na nga, i-declare na unconstitutional ang pagkuha ni Recto sa pondo ng PhilHealth. Kung matatandaan nyo, 2 months, 3 months ago, sabi ni PBBM, ibabalik daw, ibabalik. At talagang we will strengthening the service. In English niya pa yung palalawakin daw yung serbisyo ng Sa matinong na tao ang mag-iisip. O lahat ng matinong tao, kung ikaw ang mag-iisip, paano mo mapapalakas ang serbisyo kung kinuhaan mo ng pondo? Di ba? Puro pambubudol. Ibabalik, ibabalik. Hanggang ngayon, hindi mo pa pala binabalik. Ha? Noong Senate hearing last year, pinangungunahan ito ni Bongo, sabi ng PhilHealth President, si Ledesma Bayon, sabi niya, doon sa cabinet meeting namin na led by the President, pinangungunahan, pinamumunuan ng President, they tell us to remit the 89.9 billion. Order yan ni Bongbong Marcos. Di ba? Sabi niya nakaraan, 2 months, 3 months ago. Ibabalik na yung 60 billion, ibabalik. Pero noong nakaraan, mga 1 year ago, pinagtatanggol yan ni Recto at ni Bongbong Marcos. Walang iniwan sa flood control. Diba? Nung una, pinagtatanggol niya yung flood control. Naghahanap ang tao. Nasaan daw flood control? Nandyan ang flood control. Nabangga lang ng barko. Pinagtatanggol. Tapos ito na,
Siya daw, yung SONA na nga, at gusto niya nang paimbestigahan, siya raw ang nanguna dyan. Siya ang nag-umpisa. Niloloko tayo ng dire-diretso, ng tuloy-tuloy nitong presidente. Tapos itong PhilHealth, inunahan niya ang Supreme Court. Ibabalik na raw niya yung 60 billion bago pa maghatol ang Supreme Court. Naunahan niya na. 'Di ba? Puro ganun lang yung ginagawa. Pero nasaan yung 60 billion? Wala pa rin. Kaya nga sabi nga ni Dr. Laichon, ang kita pala ng 60 billion sa time deposits kung 10% is 6 billion. Na kanino yun? Saan napunta raw yun? Sabi ni Tony Laichon. Kumita na eh. Ha? Sabi naman ng una, mga depensa nila, inilagay daw yan sa infrastructure project. Diba? Magulo na. Pero ninakaw nila yan. Ninakaw nila. Kahit mapunta yan sa National Treasury, pwede nilang kunin yan at ilagay sa unprogrammed funds. Pwede silang kumuha ng pondo ron. Kasi yung mga kinikita ng gobyerno, dumidiretso sa National Treasury. At yung unprogrammed fund, walang pondo yan. Kailangan mo lang yan, lagyan ng pondo pag kumita na ang gobyerno. So, pwede silang kumuha dun, ilalagay sa infrastructure. Pag nasa infrastructure na, mas madali na o maano na, yung prone to corruption na ang pera pag nasa infrastructure. So, lahat yan, ninakaw nila. Pati yung, yung subsidy na 75 billion. Nag-i-explain pa si Bongbong Marcos dyan. Ini-explain pa niya yan. Lahat yan, puro pagnanakaw. Ang ginawa lang ni Recto doon sa PhilHealth para makuha yung 60 billion, inayos lang, inareglo lang niya yung mga provision. Intentionally para makuha. Kaya doon sa mga report ng media, ang mga report lang, Korte Suprema inutusan ang gobyerno na ibalik ang 60 billion sa PhilHealth o sa ehensya. Yun lang ang report. Pero bakit diniklara ng Supreme Court na ito'y unconstitutional? Ibig sabihin, may mga lumabag. May mga tagad-gobyerno na lumabag na dapat yan kasuhan. Kaya si Recto, o nga pala, sabi nga ni Recto, sabi niya, huwag nyo kami utusan. Huwag nyo ako utusan. Diba? Naku, Supreme Court, baka i-demanda kayo ni Recto. Sabi ng Supreme Court, inuutusan yung gobyerno na balik ang 60 billion. Baka magalit si Recto sa inyo, inuutusan nyo eh. Pero Recto, may panahon. May panahon yan. At pagdating ng panahon na bumaba ka na sa pwesto, tignan ko kung nasaan na yung tapang mo, yung yabang mo. Siguro, malulungkot din ang mukha mo pag dinidemanda ka na, pag nililitis ka na, at lalo na pag inaresto ka na. Dapat makulong itong si Recto. Dapat maidemanda yan. Life and death ang pinag-uusapan sa PhilHealth. Health po ito ng ating mga kababayan. Kaya, yung sinasabi ni Bongbong Marcos, ibabalik. Inunahan niya yung Supreme Court. Parang sa flood control lang din. So, dito naman sa TV5, sabi ng TV5, ang ABS-CBN ay nag-failed to pay their financial obligation. Piruin mo itong mga Lopez na to, noong nawalan sila ng franchise, ang ABS-CBN, at kumatok sila sa TV5, pinagbuksan sila, pinasilong sila. O, dito muna kayo magnegosyo. Kumatok sila Di pinagbuksan. Gusto nilang magnegosyo sa TV5 para kumita naman sila.
Pinagbigyan sila. Alam mo ginawa, inistapa pa ni Lopez. Inistapa. May agreement yan eh. Hindi naman pwedeng wala yan eh. Siguro nung 100 million, 200 million, okay pa kay Manny Pangilinan. Kaya lang, ang pinag-uusapan na pala dito, umabot na sa humigit kumulang 1 billion. Hindi binabayad ni Lopez. Kaya yung ginawa ni Pangulong Duterte na hindi sila mabigyan na ng franchise, vindicated. Dahil tuso pala ito talaga mga Lopez na to. Unang-una ang mga pagkukulang ng Lopez, ng ABS-CBN, ay yung pagbayad nila sa buwis. Hindi sila tapat. Dinadaya nila yung pagbabayad ng buwis. At maraming beses na hindi talaga nagbayad. As in zero. Walang binabayad. Dahil malakas lang sila sa mga presidente nung nakaraan. Biruin mo yung lupa nila sa Mother Ignacia, 4,400 ang sukat. May amilyar yan na binabayaran taon-taon. Pag nagbabayad sila, yung 4,400 ginagawa nilang 44 square meter. Yun ang sinusulat nila, 44 square meter. Di kaunti lang ang babayaran nun. Diba? Dinadaya nila. Siguro, hinahayaan din sila nung nasa gobyerno. Dahil malakas nga siguro sa presidente, lalo na kay Noynoy Aquino, di ba? Ayan ang nangyari. Kay Digong, hindi nakalusot yan. At yung PhilHealth, alam nyo ba, 10 years o 15 years ago, 10 years ago, may mga corruption na. Mag-search lang kayo sa YouTube. Investigation sa PhilHealth. 10 years ago, sino presidente dito? Mayroon na. Naupo si Hontiveros. May corruption din, anomalya. Investigasyon din. At pinaltan siya. Si Morales yata. May corruption din. Ano sabi ni Duterte nung pag-upo ni Duterte? Sabi, maganda pang i-abolish itong PhilHealth. Sinabi niya, Duterte wants to abolish or to privatize the PhilHealth. Kasi, puro nakawan dyan. Antitindi po ng mga taga-gobyerno dito sa Pilipinas. Mga adik sa pagnanakaw. Kita nyo, no? Mga contribution yan ng taong bayan. Tapos nanakawin nila. Demonyo na po yung mga ganyang tao. Demonyo na. Risa Hontiveros, nung panahon mo dyan, may anomalya din. Tapos, kung mag-imbestiga siya, no? Kala mo malinis, kala mo walang bahid pag nag-iimbestiga siya sa Senado. 'Di ba? At kung pagbintangan niya si BP Sara sa 125 confidential fund na hindi dapat isa publiko, confidential nga eh. Pero dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos na isa publiko ang isang confidential. Kita nyo? Para lang mahanapan nila ng butas. Kaya lang wala pa rin. Wala pa rin kayong maikaso. Wala pa rin kayong makita na mga paglabag, pagnanakaw, korupsyon sa mga Duterte. Kaya itong ICI, kinreate yan para sa Duterte. Hindi naman talaga para panagutin yung mga nagnakaw ng mga congressman. Hindi. Kinreate yan para sa Duterte. Wala rin eh. Wineponize nila yung kamera. Ayan na, hanggang sa na-impeach si BP Sara. Wala rin nangyari. Sino pa? Ito namang ombudsman. Inupo dyan si Boying. Tignan natin kung ano maging kilos ni Boying. Sa ngayon, wala pa. Pero naririnig-rinig na natin yung pangalawang impeachment sa February next year. Naririnig na natin si Boying. So, dyan siguro,
Siguro next year, kikilos yan para i-weaponize itong ombudsman sa pamumuno ni Boying. So, yung sa ABS-CBN, mga kapamilya, mga artista dyan, nadamay na lang po kayo. Kaya wag kayong magagalit kay Pangulong Duterte. Doon kayo magalit sa boss nyo, estapador. Ha? Kumatok sila sa TV5, winelcome sila. Tapos parang ninakawan mo na yung TV5 eh. Pinatira ka sa bahay nila, tas ninakawan mo. 'Di ba? Kaya nag-iisip ako dito sa mga Lopez. Normal pa ba ang utak nito? Di kaya bumabatak din ang pulburon yan. Kaya ganyan ang mga pag-iisip eh. O, 'di ba? Kung normal na tao, hindi mo magagawa 'yun. At we're talking about billions of pesos. Billion ang pinag-uusapan. Pinatira ka. Tapos nanakawan mo lang yung, 'di ba? Adik na lang yung mga ganyang gumagawa na o kaya may diferensya kaya sa utak, 'di ba? O marahil dahil nasobrahan sa batak, nagkakaroon na ng diferensya sa utak. Ganyan siguro yung nasa Malacanang. 'Di ba? Kaya napakaganid, napakasugapa sa pera ng mga tao diyan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you next time. Bye-bye.